po sa lahat mga katrops. Bagong araw, bagong vlog na naman tayo. At eto, papunta tayo ng Japan dahil sa lining. Para mamaya maikasan natin yung grass cutter pabalik. So yan, nandito na nga tayo mga katrops. Ayan o, brake banding. So yan mga katrops, siguro mga nasa isang oras o isang oras at kalahati yung paghihintay natin dito kasi matagal din yung pagbabanding. At dito naman kasi sigurado halos nakakadalawang lining ka na, hindi ka pa nakakaisa nung binanding, kaya mas matipid pagka nakabanding. Ito na mga katrops, makayari ng ibanding. Ito yung pinaka-lining nya. Sain pa natin yan kasi sobra, siguradong sobra yan, kaya mag-aasa pa tayo. Let's go na tayo mga traps. So yun mga traps, dito na nga tayo sa bukid. At ginagaya ko na nga yung ating gagawin. Birit na naman yung makina. Gamit na binili natin, isasalpak natin dito. Hindi rin basta-basta yung pag-overhaul nito, lalo na maliit ang gamit.
Kailangan sure ball kada ibabalik mo. Mahirap yung pag nakabalik na saka maiisip na kulang yung pyesa. Naku, Diyos ko. Busisi rin. Pag-uubos mo talaga ng oras, hindi po pwedeng hindi. Dahil pag hindi mo tinaga, hindi ka makakabuo ng gamit. Ako naman basta may pyesa, paradong bubuuin ko kahit na gaano pa yung kahapon. Isang lock naman kabila. Aray, masakit sa hita. Yan, happy birthday nga po pala kay Nana. Birthday po niya ngayong araw. Yun. Success na. Babalik na natin yung mga tornilyo. Isang tornilyo. Check natin, baka mamaya nalaglag sa loob eh. Mahirap na. Pitan ko lang mga katrops. Yan mga katrops, i-break-in muna natin. Maingay lang. Pero okay na siya. Palalambutin ko na lang yung kanyang piston ring. Hinahinga ko muna. Ngayon mapa-under uli. So okay na yan. Palambutin na lang. So yan mga katrops, at mayari na nga natin yung isang grass cutter na ma-overhaul. So bukas gagawin natin yun para makapag-start na tayo magdamo. Tingin lang muna tayo ng gas. Saka pala yung tuti, bumili na rin ako sa Petron, yung malaking tuti. Ayan, dito tayo sa tindahan. Hingal dahil naghatid tayo ng tubig na mineral dun sa kabilang bahay dahil bumili nga kanina. So dito kumukuha ng tubig na mineral yon, na hinahatid na lang natin dun sa kanila kasi nga maedad na rin, so hindi naman kaya magbuhat. Ayan, naalala ko lang kasi bukas nga pala ng maaga may dealing ko sa kanila ngayon na
andarin pa yung grass cutter. Dahil meron tayong isang taong tutulungan bukas sa pagkuha ng kanyang lisensya. So napakahirap kasing kumuha ng lisensya ngayon mga katrops. Hindi kagaya dati na one day process nilang tinatawag. Ngayon hindi, i-schedule ka, mag-exam ka, tapos i-schedule ka, tapos dun mo palang makukuha yung student mo. Ang student ngayon mga katrops, kahit paso okay, papasok pa rin. Saka yung hindi naman paso ng matagal. Tapos pagka kumuha ka ng non-pro, automatic te-drive ka, te-test drive ka. Hindi lahat sinuswerte. Yung iba bumabagsak. So sa mga kukuha ng non-pro, isa lang ang naipapayo ko, kailangan lagi niyong gagamitin ng placer oras na lumiliko kayo, dahil yun mismo ang magpapasa sa inyo. Kasi pagka hindi kayo gumamit o nakalimutan nyong gumamit, asahan nyo na hindi kayo makakakuha ng non-pro, babagsak kayo. Kaya totoo yun, kasi nung nakarang tinulungan ko yung pinsan ko, so meron kami nakasabay na nakalimutan niya mag-placer, ayan, bumagsak. At ngayon naman yung student 32 days lang na ina-non-pro mo na. Ayan, dito kasi sa Cabanatuan mga katrops, kahit pa paano may kilala tayo na tumutulong sa atin sa loob. So sinasabi niya sa akin yung mga proseso. Kaya yung lahat naman ng tinutulungan natin na kumuha ng student o gustong magkalisensya, nagkakaroon naman, nakakakuha naman. At meron pa nga tayong tinulungan dyan na 22 years nang paso yung lisensya niya. So dahil nasilip pa sa computer, nakuha pa namin. 22 years nakuha pa naman. Kaya lang, dahil nga may mga huli, kaya hindi rin niya nakuha yung 10 years na license. 5 years lang ang nakuha niya. Yun lang. Okay na rin yun, kasi kaysa babalik siya ng student, magna-non-pro siya, magpo-professional siya. So malaki gastos yung mga ganun. Lalo na ngayon napakamahal. Tapos pinagana na lahat, kaya umangat pa ang presyo, tumaas pa. Kaya yan, sa mga kukuha lang, advice ko lang sa inyo, yung mga magdadrive ng test drive, hindi nyo pong kakalimutan yung placer. Ayan. Nahinto na yung nagbibideo ko sa taas. Sobra init. Paninda ni Mrs. Katrops. Ayan. Yung tuyo, dun niya sinasabit kasi inaabot ng pusa. Ayan. Ayan. So pati yung loob namin, mga puno ng paninda yan. Yung mga ternos. Ayan yan sa loob. Surplus Japan, tapos yung mga bedsheet. Napakadaming paninda mga katrops. So yun nga mga katrops, pasado alas 4 ng hapon, dito na po tayo sa bahay. Ayan, so bukas po yun, mag-start na tayong magdamo dun sa ating mga dapat ginisin, dahil pagka nangyari natin yun, atin ang ipapaararo o babaklasin na natin lahat ng balag dun sa unang block, kasi nga yung kanyang
kalamansi matataas na. Ayun. Kaya hindi na tayo pwedeng tanim pa din sa unang block. So sa pangalawang block pwede pa naman singitan kung gaya nun, may upo pa naman. Pag nasakluban yon, medyo magkukuha yung kalamansi sa baba. Medyo lalabong yon. Ayan. So, happy birthday nga po pala kay Nana. Ayan, ingat po kayo palagi dyan at pagaling po kayo. So, lagi po kayong masa na pag gusto niyo ng kausap, dito lang po kami. Ayan. Happy birthday po sa inyo at mag-iingat po kayo ni Uncle Ken. Ayan, sa mga katrops natin dyan, ayan, muli po kapasalamat po ako sa suporta at pagtitiwala ninyong lahat. Ayan, so hanggang dito na lamang yung ating simpleng video mga katrops, at muli po thank you po ng marami at mag-iingat po ang lahat palagi. Ayan, bye-bye po sa lahat.